Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino, nagsagawa na ng forced at preemptive evacuation sa ilang probinsya sa Visayas. At mula sa Tacloban, Leyte, may ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Rafi, matapos ngang isinilalim sa storm signal ang buong Eastern Visayas bunsod ng Bagyong Tino, puspusan ang paghanda ng mga local government units sa pang-20 bagyo na pumasok dito sa bansa. Isa na rito ang lokal na pamahalaan ng Giwan sa Eastern Samar. Nagtulong-tulong ang taga-Suluan Island sa bayan ng Giwan na maiakyat ang mga motor bangka nila. Ito rin ang ginawa ng mga taga-isla ng Homonhon para maisigurong mailigtas ang kagamitan nila sa pangingisda. Matapos isilalim kahapon sa red alert ang buong bayan ng Giwan, agad na nagpatupad ng forced evacuation sa mga naninirahan sa barangay Victory Island na isa sa pinakamaliit na isla na sakop ng nasabing bayan. Kahapon na sa mahigit 20 pamilya o mahigit sa 100 individual ang inilikas at idinala sa evacuation sa mainland Giwan. Kaninang umaga nakatali na ang mga sasakyang pandagat sa boat garage kung kanilang tawagin. At sa mga oras na ito, nakakaranas na ng panakanakang pag-ulan sa Giwan at iba't ibang lugar sa Eastern Visayas. Samantala, Rafi, dito sa Tacloban City, Leyte, kung ikukumpara kahapon na maganda ang panahon, maulan na sa ngayon. Kaninang umaga bumuhos ang malakas na ulan na humina na ng konti pero nanatili ang ambon. Naghanda na ng mga government agencies sa posibleng pagtama ng bagyo. Ang Office of the Civil Defense pinangunahan ang pre-disaster risk assessment meeting kasama ang iba't ibang government agencies. Ayon sa OIC Regional Director ng OCD8, nagpatupad na ang ibang LGUs at ongoing naman sa iba ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa delikadong lugar. Patuloy na panawagan ng mga otoridad sa mga tao na sumunod sa abiso ng kanilang mga LGU at mga disaster personnel para sa kanilang kaligtasan. Rafi? Maraming salamat, Nico Sereno.